Hi, this is Brother Selton from the Hand of the Sower Catholic Community. At ngayon po, pag-uusapan natin ang napakahalagang tradisyon ng simbahan na ating papasukin ngayon, ang Ash Wednesday. Matanong nga pala kayo, anong araw ba ang Ash Wednesday? Siguro matasabi natin, ano ba namang tanong yan? Napaka-obvious. Pero sabi nga, sometimes common sense is very uncommon. Ngayon maganda tingnan natin, ano ba ang itinuturo sa atin ng katotohanang tradisyon na ito ng ating simbahan. Ang Ash Wednesday ay ang pagpapasimula ng Kwaresma o ang 40 araw ng retreat ng ating simbahan. At kung ang Biblia ang ating bibigyan ng pagsangguni, sinasabi kasi doon sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 19, sinabi doon, tao sa alabok ka nanggaling at sa alabok magbabalik ka rin. Ito isang napakagandang paalaala sa atin ng katotohanan sa buhay. Ano ang katotohanan na ito? Na tayong lahat, kung tutuusin, ay sa wala nagsimula. At itong mga panahon na ito ay nagpapaalaala sa atin ng kawalan, kahalagahan ng kawalan. At sinasabi nga sa atin dito, binibigyan ng matinding diin ang kahalagahan ng paglimot sa sarili, ng pagbabalik loob, ng pagpapatawad o paghingi ng tawad. Sa Biblia kasi, maraming mga pwede tayong pagsanggunian, lalo na ng panahon ng lumang tipan, sa aklat ni Jonas, 3 kabanata, na kung saan matutunghayan natin doon na si Yahweh nagbabala sa naturang bayan, bunga ng kanilang malabis na kasamaan, gugunawin ni Yahweh ang naturang lugar. Subalit ang maganda na matunghayan doon sa tagpong iyon, nagkaroon ng deklarasyon ng pag-aayuno. Mula sa pamunuan ng kaharian hanggang sa pinakamaliit na nilalang, maging ang hayop ay kailangang mag-ayuno. At nakita natin ang resulta ng gayong uri ng paglimot sa sarili at pagbabalik loob. Dinago ni Yahweh ang kanyang una ng kahatulan. Pinatawad ang bayang yaon na naging daan ng kanilang kaligtasan. Paglimot sa sarili, ito ang isang bagay na dapat nating bibigyang pansin o pahalaga itong panahon na ito na ating papasukin, ang panahon ng Kwaresma. Subalit pinapaalaala sa atin dito, magpasimula tayo sa bagay na pagiging payak. At sinasabi sa atin, halimbawa ng kasulatan sa unang Timoteo 6:7, pinapahayag doon, isinilang tayong walang daladala anuman at babalik din tayo nang wala ring daladala sa ating buhay. Isang magandang paalaala ng paglimot sa sarili. At kapag tayo ay marunong na lumimot sa ating sarili, madali na ang magpatawad, madali na ang umunawa, madali na ang makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Nawa, sa pagpapasimula na ito ng Kwaresma, alalahanin natin ang kahalagahan ng kawalan upang mula sa pagiging kawalan, tayo ay managana sa lahat ng ating pangangailangan. Magandang araw po sa inyong lahat hanggang sa muling pagmimiig. God bless.